So yun mga bossing, so yan na. Welcome back muli sa ating channel, July Ems Builders. At syempre mga bossing, for today's video nga natin ay mag-share tayo muli ng isang tutorial video about naman sa paggagawa ng ceiling. So bali, itong video na gagawin natin ngayon ay tuturo ko, ay naituro ko na to before, nagawa ko na. So syempre meron tayong mga bagong followers, bagong subscribers, and then syempre maraming gusto pa rin matuto. So bali yung ibabahagi natin na video, na tutorial video ay medyo mahaba-haba. So para naman, mas may detail natin at mas may turo natin sa inyo na mas maayos. Nang sa ganun, kapag napanood nyo yung video na to, gusto nyo mag-DIY, gusto nyo maging ceiling installer, meron na kayong mga idea at technique na pwedeng matutunan. At so yun mga bossing, so bago tayo mag-umpisa ay i-share muna natin sa inyo or sasabihin muna natin yung mga materyales na kailangan natin sa paggawa ng framing. So bali sa pag-start or pag-umpisa natin ng pag-install nitong ating mga ceiling ay mag-uumpisa tayo palagi sa framing works. Ito yung mga frame or yung pagkakabitan ng ating mga board or any ceiling materials na gusto nating ikabit dyan. So bali na andito nga yung ating mga ceiling materials para sa ating framing. Unahin natin yung wall angle. Ito. So yung wall angle, ganito ang itsura niyan. Ang haba nito mga bossing, may 8 feet, may 10 feet, may 12 feet, depende sa mabibilan yung hardware or supplier. So ang wall angle na to mga bossing ay ginagamit sa mga pader. So syempre, as usual, yung pangalan niya, wall angle, so nilalagay siya sa mga gilid ng pader. Ayan. So bali pag nag-start tayo ng installation ng ceiling natin, yan yung una nating ikinakabit. Yung wall angle ay dumidepende ang height niyan sa kisame or sa taas ng bahay. So bali hindi na tayo actually sumusunod sa standard height ng kisame natin. Hindi katulad nung araw kasi ang uso ngayon ay mga high ceiling, pataasan ng kisame. So yung mga nakikita ninyo, yan na yung ating wall angle. So pwede niyo siyang ikabit gamit yung ating mga concrete nail. Kung wala kayong mga nail gun, pwede niyo siyang gamitan ng blind rivet, and then pwede niyo siyang gamitan ng nail shooter. So yung mga nakikita niyo yan, yung ginamitan natin nail shooter, kung meron kayong budget, nail gun. Okay? And then sumunod naman itong ating metal faring. So itong ating metal faring na to, dito natin ikinakabit yung ating mga board. So itong nakikita nyo nakalatag na yan na yung ating metal faring. Yan naman ang susunod nating ikakabit. So bali, ang pagitan yan mga bossing ay from 1 foot to 16 inches. Tandaan nyo mga bossing, dalawa lang yung sukat na pwede nating gayahan. 1 foot or 16 inches. So para naman may kabit natin mga bossing yung paring natin. Para mapagdikit-dikit natin yan, ang ginagamit natin is blind rivet. Paring to wall angle, to carrying channel, at pag bracing, depende sa ating kakabitan. No? Gumagamit tayo ng mga blind rivet, pwede mga screws, bolt, depende mga bossing sa gusto ninyo. So kayo na ang bahala. So pero pagdating sa mga framing, more on blind rivet lang tayo. And then sa pagkakabit naman ng ating mga board, marami rin tayong option. Pwede tayong gumamit ng gypsum screw and blind rivet. And then sumunod naman mga bossing itong ating carrying channel. So sa pangalan niya, carrying channel, ibig sabihin, ito yung magdadala ng ating mga framing na paring. So bali siya ang bubuhat dito. So itong carrying channel naman, inilalagay natin yan dun sa ibabaw ng ating mga metal faring. So para naman may kabit natin yung ating mga metal faring, kinakailangan gumamit tayo ng W clip. So bali ang ginagawa ng ating W clip, ito, ilalagay natin siya sa metal faring. So may mga nakikita kayong nakabend sa dalawang gilid niyan. And then itong nakikita nyo naka-hook sa dalawang gilid, yan naman yung ilalagay natin dyan. So makikita ninyo, pag nilagay natin yung ating W clip, nabubuhat na niya yung ating metal faring. And then itong W clip naman natin mga bossing ay iyayapos naman natin sa carrying channel. Ayan. So itong nakikita nyo parang may mga daliri na yan. Ibebend nyo yan. Pag ganon. Ayan. So para makabuo na tayo ng framing. Okay, so yan na. Ito na yung itsura ng ating metal faring, W clip at yung ating carrying channel na pinagsama-sama. So bali, ang carrying channel natin mga bossing, ang distance naman niya or yung pagitan ay from 60 centimeters up to 1 meter. Depende ang layo niya sa kisame, sa board na ilalagay natin. Mas mabigat, kung mas mabigat yung mga board na ilalagay natin, like 5cm board, kinakailangan mas malimit or mas dikit-dikit yung ating pinaka-carrying channel, yung pinaka-brace natin. Siya yung magbibitbit doon sa ating mga metal paring dahil yung ating 5cm board at mga board, dito natin yan i-screw sa paring. So yung carrying channel, yan yung magdadala ng tibay ng ceiling natin. At so okay na nga mga bossing, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang cove ceiling design. Okay mga bossing, so ano ba yung cove ceiling? So ito yung mga nakikita nyo, yan katulad niya sa picture natin, makikita nyo yung mga cove ceiling natin ay may nakatagong
ilaw. So, magandang tingnan siya sa gabi. So, ngayon, ituturo natin sa inyo yung isa sa pinakamabilis na paraan ng pagbubo ng cove ceiling. So, ayan, panoodin nyo mga bossing to. Ito ay parang puzzle lamang mga boss. So, ngayon, shortcut natin. Sa pagbubo ng ating cove ceiling design, meron tayong dalawang layer ng wall angle na ikinakabit muna. Una, yung lower portion na wall angle. So, yung pinakamababang wall angle natin, ayan yung pinakamagiging cove natin. And then, meron naman tayong pangalawang wall angle. Ayun. So, yung pangalawang wall angle naman, dyan naman yung ating plain ceiling. Okay, mga bossing. So, bali ang distansya ng dalawang wall angle na yan ay nakadepende sa laki ng cove na gagamitin natin or nagagawin natin. So, bali ginagawa namin pag ganito mga residential na hindi naman ganun kalakihan yung space, 15 centimeters to 20 centimeters ang pagitan ng dalawang wall angle na yan. And then, pag gagawa kayo ng mga cove ceiling, yung second layer ng wall angle, yung sa pinaka-plane, hindi nyo na kailangan magkabit ng wall angle paikot. So, ang nakapaikot lang na wall angle natin ay yung nasa baba, yung lower portion. Dahil, siyempre, nandyan yung cove natin. So, kinakailangan automatic, meron yung wall angle paikot. Pero, pagdating doon sa plain ceiling natin, ay magkatapat lang ang lalagyan natin ng wall angle. So, yung gilid, hindi natin lalagyan dahil useless lang yon mga bossing. Okay, so yan. Para makatipid tayo sa materials at the same time sa labor, mga bossing. And then, yung iba magtataka. So, pag hindi lalagyan, di magkakaroon ng butas. Ayun, mga bossing, ang share ko sa inyo mamaya kung paano hindi magkakaroon ng butas sa gilid dyan kahit wala tayong nilagay na wall angle at hindi matatakpan ng board yung side na yon. At so yan mga bossing, so natapos na nating ikabit yung ating framing ng ating plain ceiling na 1 foot, 1 foot. So ang next step na gagawin naman natin mga bossing ay ganito. Pero ito nga pala mga bossing, remind ko sa inyo mga bossing ha. So kaya hanggang dito lang pala yung ating framing. So kita nyo sa gilid wala na. Diba? So hanggang dito na lang. And then itong framing na pinakahuli na yan, yung nasa tabi na yan, may sukat yan mga bossing. Para yan ay abang natin sa pagsasiding nung ating cove. So, bali, ang pwesto nito, mga bossing, ay ganito. Ito na, mga bossing. So, dinrawing ko na, mas maintindihan nyo ng mas mabuti at ng malinaw. So, bali, yung pinakahuling paring na nilagay natin, ayun yun, mga bossing, yung pinakahuli. Ayan, yung hindi nakadikit sa wall. So, bali, ito na siya. Yan. So, ang gagawin nyo, pag gagawa kayo ng ang sukat nito, kinakailangan galing sa labi or sa dulo nitong pinaka-cove na design natin, aatras kayo ng 15 cm. Mula dito, ayan, mula dito, papunta doon, 15 cm. Kinakailangan nakasentro yung paring sa 15 cm. Dahil dito natin ilalagay yung ating siding. Lalagyan natin yan ng wall angle. And then lalagyan natin ng, ayan, ng board dyan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo ilagay dyan. Pipes board, gypsum, plywood, PVC. Ayan yung sinasabi ko sa inyo mga boss na magkakaroon ng harang. Dahil may siding tayo. Kaya kahit hindi nakadikit ito or hindi nakasagad sa ating mga wall, kung may butas man ito, wala kayong dapat ipag-alala dahil may siding tayo na magsasarado ng ating cove ceiling na nakasagad yan hanggang doon sa pinaka board naman natin sa baba. So, selyado yan mga bossing. And then, ang laki ng cove natin mga bossing, maging 30 man yan or 40 cm, 15 cm pa rin yung pinaka sukat na ginagawa namin sa lalim nung siding. Yan yung layo. Okay na mga boss yan. Huwag nyo na masyadong ilalayo itong siding na to. Ilalagay nyo sa gitna kasi ang mangyayari niya mga bossing, itong cove natin medyo magiging malubay yan. Gaganon-ganon yan. So kaya kinakailangan mga 15 cm lang. Okay, mula dun sa edge nung ating cove. Ayan. So bali ito mga bossing magkabila. Ayan, no? Yung magkabila, lalagyan natin. And then pagdating naman dito, hindi na natin siya lalagyan kasi yung soleras or yung framing natin ay pagano na. So marami na tayong paglalagyan or pag-i-screwhan nung siding natin. Ito naman ang purpose niyan mga bossing. Kaya naandyan lang yan kasi yan na rin yung abang na framing natin sa pagkakabitan ng ating mga siding. Diyan natatama yon at diyan na natin siya i-rivet or i-screw. Ayan, so kaya nilalagyan natin yan ng tamang sukat. Hindi natin siya basta inilalagay lang. Okay, next step naman na gagawin natin mga bossing. Dalawa yung pwede natin pagpilian na isunod na gawin. Pwede natin munang lagyan ng mga carrying channel to ng bracing
para maging stable na at tumama na sa level itong ating second layer, yung ating plain ceiling, or pwede rin naman tayong maglagay muna ng metal faring para sa siding ng ating mga cove. Ayan mga bossing, so bahala na kayo kung alin ang gusto nyo. Pwede kayong mag-cove muna, lagay ng siding ha mga bossing ha, siding ng cove, or i-fix nyo na itong ating plain ceiling, lagyan nyo ng hanger at mga patigas.